Isang matagumpay na ahente ng real estate, manlalakbay sa buong mundo. asawa at ina. Ngayon, isang akusadong mamamatay tao. Sa nakalipas na 14 na taon, mukhang namuhay siya ng masaya at maayos. Ayon sa pulisya sa Texas, Nagtatago siya ng madilim na lihim mula pa noong 2012. Ayon sa medical examiner ng Tarrant County, sinaksak siya ng maigit 100 beses. Ayon sa pulisya, siya raw ay isang walang awang mamamatay tao. Ayon sa pulisya, ang pagkakamali ng inang nasangkot sa pagpatay ang naging susi sa pagresolba ng mahigit isang dekadang cold case. Ito ang On The Case, hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Hindi mo matatakasan ang nakaraan mo, lalo na kung kasing silim umano ito ng nakaraan ni Myra Velasquez, isang ahente ng real estate sa Texas. Ang kanyang pansamantalang tahanan na yon ay ang kulungan ng county. Maaring hindi na siya muling mading malaya. Kinasuhan siya ng capital murder. Sa tingin ko, makikita mo sa kanyang mga mata sa mugshot na ito na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Mapapaisip ka, luha ba yon ng taong maling na pagbintangan? Luha ba yon ng mamamatay tao na di na matakasan ang konsekwensya ng ginawa niya? Umano mahigit sa isang dekada na ang nakalipas? Nakakuha ng tawag ang aming homicide detective mula sa FBI na nagsasabing natukoy ng IGG process ang isang posibleng suspect. 42 taong gulang na Myra Velasquez. Kaibigan siya ng biktima at nakatira malapit sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa bagong impormasyong ito, sinimulan ng homicide unit ang follow-up na investigasyon kay BB Velasquez. Noong Mayo, nakakuha sila ng sample ng DNA mula sa itinapong basura. Ipinadala namin ito sa crime lab para sa pagsusuri. Natukoy ng laboratorio na tumugma ang DNA sa dugong nakuha sa crime scene. Bahagi ito ng press conference na ginanap kaninang mas maaga sa Arlington, Texas, kung saan inanunsyo ang pagkakaaresto kay Myra Velasquez. Ngayon, lumalabas na marangyanang namuhay ang pinaghihinalaang pumatay mula pa noong 2012. Sa social media, makikitang nagbabakasyon siya sa Paris, Jamaica, at iba pang lugar sa mundo. Tunay na namumuhay na parang nasa panaginip kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano nauwi sa pagiging cold case ang kasong ito at kung ano ang naiwan ni Velasquez na tumulong sa mga pulis maresolba ito. ipakikilala ko sa inyo ang biktima ng kwentong ito, si Iracema Chavez. Siya ay 33 taong gulang nang matagpuang patay, pinagsasaksak sa kanyang apartment sa Arlington noong Enero 2012. Ayon sa pulisya, siya ay pinagsasaksak ng mahigit 100 beses. Pamunahing ebidensyang video na ito mula sa gabing siya ay pinatay. Ayon sa pulisya, makikita sa surveillance video ang isang taong nakasweats na umakyat sa hagdan papunta sa apartment ni Chavez. Nakayuko ang ulo nila at sinusubukang buksan ng pinto. Pero pagkatapos noon, naghintay lang sila. At pagkatapos ng mga 1 minuto, Bumukas ang pinto at pumasok sila. pumunta ang mga miyembro ng pamilya para tingnan si Chavez, kinabukasan ng umaga, at natagpuan nilang patay na siya. Kalaunan, natukoy ng mga medical examiner ng Tarrant County na sinaksak siya ng higit 100 beses. Naula na nawawalang TV sa apartment. Naniniwala kami na kinuha ng pumatay ang TV. Ang mga detective noong panahong yon ay nagsagawa ng masusing investigasyon, sinundan ng ilang mga lead. Ngunit hindi pa rin nila natukoy ang suspect. Ngayon, tulad ng nakita sa surveillance video, walang palatandaan ng puwersang pasok sa apartment ni Chavez. Kaya posibleng kilala niya ang pumatay sa kanya. Natigil ang investigasyon sa pagpatay kay Chavez. Tinukoy ng website ng lungsod ng Arlington ang kaso niya bilang cold case at inilagay ang profile na ito para makahingi ng impormasyon na pwedeng magdulot ng pag-aresto sa hinaharap. Ayon sa pulisya, matapos maproseso ang pinangyarihan, may nakuha silang mahalagang ebidensya. Ang matibay na lead na nakuha namin ay isang patak ng sariwang dugo na natagpuan sa TV stand ng kwarto sa loob ng apartment. Nalaman ng crime lab na ang dugo ay hindi sa biktima kundi sa isang di pa kilalang babaeng Hispanic. In-upload ng mga investigador ang DNA profile sa CODIS, pambansang database na ginagamit para ikumpara ang DNA profile sa mga investigasyong kriminal. Pero wala pa kaming tugma. Noong 2016, 4 na taon matapos ang pagpatay kay Chavez, ang sample ng dugo mula sa TV stand sa apartment niya ay ibinigay sa DNA testing company na Parabon Nanolabs. Nabuo ng kumpanya ang profile ng posibleng itsura ng pumatay.
At ito ang kanilang resulta. Isang babaeng tinatayang nasa edad 20. Sandali lang, pag-usapan natin ito. Ang katotohanan na ang teknolohiya, kahit nung panahong yon, ay umunlad na ng ganoon. Kaya nakakagawa na ng ganong larawan. Talagang kamangha-mangha. Pero kahit may larawan na, nanatiling hindi nalulutas ang kaso ni Chavez. Sinasabing tumagal pa ng 10 taon. Kaya noong Nobyembre 2024, nakipagkita ang aming homicide detective sa FBI at ibinahagi ang tungkol sa hindi kilalang DNA profile na mayroon kami. Tinanong namin ng FBI kung maaari nilang gamitin ang investigative genetic genealogy para makabuo ng lead para sa amin. Sila ay magalang na pumayag. Noong 2024, humingi ng tulong ang Arlington Police sa FBI para i-handle ang kaso at subukan ng blood sample gamit ang genetic genealogy. Si Joseph Scott Morgan, profesor ng Applied Forensics sa Jacksonville State University, matagal lang investigador ng mga kaso ng kamatayan. Sasamahan niya ako maya-maya para pag-usapan ng teknolohiyang yon. Sa madaling salita, pwedeng itugma ang posibleng suspect sa DNA sample gamit ang family tree sa mga pampublikong database gaya ng 23andMe. Hindi sinabi ng pulisya kung saan nila nakuha ang lead na nagturo kay Velasquez. Sa huli, nakatututok na ang autoridad sa kanya bilang posibleng suspect noong Enero ngayong taon. Siya ay isang 42 taong gulang na inana sa social media ay tila nagtatrabaho bilang isang ahente ng real estate sa lugar ng Dallas-Fort Worth. Sabi ng pulisya, kilala niya ang biktima at matalik silang magkaibigan. Si Velasquez ay nakatira malapit kay Chavez noong 2012. Malapit siyang kaibigan ng biktima at nakatira ilang milya lang mula sa pinangyarihan ng krimen. Sa bagong impormasyong ito, sinimulan ng Homicide Unit ang follow-up na investigasyon kay BB Velasquez. Noong Mayo, nakakuha sila ng sample ng DNA mula sa itinapong basura. Ipinasa namin ito sa crime lab para sa pagsusuri. Natukoy ng laboratorio na tumugma ang DNA sa dugong nakuha sa crime scene. Mukhang namuhay si Myra ng isang buhay na kaiinggitan ng marami sa nakalipas na 14 na taon. Noong 2013, may mga litrato kami na buntis siya sa dalampasigan. Mukhang may binatil yung anak na siya ngayon. Naglakbay si Myra sa iba't ibang bansa. Ang social media niya ay parang travel blog na tampok ang Europa at Caribbean. Hirap paniwalaan habang tinitingnan ang mga larawang yon. Na siya rin ang taong may mugshot na yon. Tinasuhan ng capital murder sa isang kaso na talaga namang karumal-dumal. Di umano'y sinaksak ang isang taong kilala niya, na itinuturing niyang malapit na kaibigan, ng mahigit 100 beses ayon sa pulisya. Ngunit ang tila marangyang pamumuhay na walang alalahanin ay maaaring tuluyan ng matapos para kay Velasquez. Ayon sa mga record ng korte, nang ituon ng pulisya ang kanilang investigasyon sa kanya bilang posibleng suspect, sinimula na siyang bantayan ng mga pulis. Ayon sa WFAA Television, hindi alam ni Velasquez na sinundan siya hanggang sa isang restauran kung saan siya nag-lunch kasamang mga kaibigan. Sabi ng pulis, pagkatapos ng lunch, umalis siya. Pagkatapos, pumasok ang mga undercover na pulis at kinuha ang 2 plastic na tinidor na ginamit niya. Isinumite nila ito para sa pagsusuri at sinuri rin ang isang tasa at plato ayon sa WFAA. Ngayon, ayon sa pulisya, ang DNA mula sa tinidor ay tumugma sa DNA profile ng dugo na natagpuan sa kwarto sa ibabaw ng TV stud ni Irisima Chavez, 14 na taon na ang nakalipas. Dugong matagal nang pinaniniwala ang pag-aari ng salarin sa kasong ito. Ayon sa pulisya, kumuha sila ng warrant para arestuin si Velasquez noong Mayo at inaresto siya sa traffic stop noong 1 linggo. Kinasuhan na siya ngayon ng capital murder. Sa puntong ito, marami pa ring tanong at di pa alam ang motibo ng pagpatay. Ayon sa pulisya, nakuha nila ang dugo at cellphone ni Chavez. Nagbigay ng mahalagang impormasyon sa kaso na nagpatukoy kung paano nakilala ni Chavez ang umano'y pumatay sa kanya. Myra Velasquez. Ayon sa kanila, dati na nakapasok si Velasquez sa apartment. Hindi malinaw kung naging person of interest si Velasquez noong 2012. Pero ayon sa press conference ngayong araw, ayon sa pulis, kinausap niya ang mga investigador pagkatapos ng pag-aresto. Pero di malinaw ang detalye ng kanyang sinabi. Sinabi rin ng pulis na sa ngayon, hindi nila tinitingnan ng ibang konektado sa pagpatay na ito. BB. Na-interview si Beba Velasquez. At sa panayam na yon, nalaman natin ang mga impormasyong makakatulong sa prosesong iyon. Hindi ko muna sasabihin yon ngayon. Magkaibigan sila at nakapunta na si BB Velasquez sa apartment dati. Pero may nakuha kaming impormasyon sa panayam sa kanya.
na makakatulong sa pag-uusig sa kanya. Tinanong ang pangunahing investigador kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya matapos ang 14 na taon mula sa krimen at kung ano ang pakiramdam na ibalita ito sa pamilyang matagal nang naghihintay ng hustisya at mga sagot. Sandali lang. Pagpapabatid sa pamilya. Kaya naman. At ang kakayahang maibahagi iyon sa pamilya ay dahilan kung bakit namin ginagawa ang trabahong ito. Sobrang nagpapasalamat sila. Emotional iyon. Pero lahat ng mga kasali dito, kahit ikaw pa ang detective, kahit ikaw ay nasa IGT team ng FBI, kahit nagtatrabaho ka sa crime scene, lahat ng taong humahawak ng kasong ganito, tuwang nararamdaman kapag nalutas ito. Nararamdaman din ang sakit para sa pamilya. At ito ang dahilan kung bakit binibigay natin ang lahat natin. Ay para doon. Kasama natin ngayon si Joseph Scott Morgan, propesor ng Applied Forensics sa Jacksonville State University at veteranong investigador ng mga kaso ng kamatayan. Laging maganda na nandito ka. Sa genetic genealogy, marami tayong nakikitang kaso kung saan ginagamit ito para marisolba ang mga kasong parang imposibleng masolusyonan. At sa kasong ito, sabi ng FBI noong 2024, nagsimumal silang buuin ang DNA profile na ito. Alam ko na pag-usapan na natin ito. Maaga pa lang sa eskwela, alam ko nang di para sa akin ang agam. Para sa mga kagaya kong nanonood na yon, sana mas simple ang paliwanag para sa amin. Paano gumagana ang genetic genealogy? At paano ito napasama sa kasong ito sa Texas? Well, lahat na niyan, at siya na pala, salamat sa muling pag-imbita sa akin, Chris. Lahat ito ay nagmula sa isang industriya na, alam mo, lumitaw na yan ngayon dahil gusto na lahat malaman ang kanilang pinagmulan. Tama ba? Ano ba talaga ang pinagmulan natin? Kaya kahit na meron ka, kahit hindi ka, nagpadala ng sample sa isa sa mga kumpanya nito. Malaki ang posibilidad na isa sa mga malalayong kamag-anak mo ay nagpadala ng sample. At dahil sa ugnayan na bubuo kapag nagpa-DNA profile ang isang tao, isa sa layunin ng mga kumpanya nito ay pagdugtungan ng mga tao, lalo na kung gumagawa ka ng malaking family tree para makita kung kamag-anak mo si Charlemagne. Gusto kong sabihin, Harry, alam mo, sabi nila, marami raw sa atin nagmula sa kanya. Exponential kasi yan, alam mo, pero kung iugnay mo sa sarili mong pamilya, iugnay mo sa sarili mong pamilya. Makikita mo talaga kung sino, siguro malayong pinsan, alam mo, sino ang kamag-anak mo. At gusto kong gamitin itong maliit na paglalaruan. Parang kapag isinumite mo ang DNA na ito, at isinusumite mo ito sa gitna ng isang investigasyong kriminal, meron kang malayang pinsan dyan na parang itinuturo ka bilang posibleng idagdag sa listahan. At Chris, napakalaki talaga ng mga numero nito. Nakakagulat isipin, alam mo, lalo na nung unang panahon. Ang meron lang tayo noon ay blood typing. Sige, alam mo yung grupong ABO. At alam mo, ang pinakabihirang blood type ay parang AB neg. At nangyayari ito sa, hindi ko lang kung mapapagalitan ako dito, pero parang isa sa bawat 170 tao ang may AB neg. At ngayon, pinag-usapan mo na ang quintillions at octillions at lahat ng ganitong klase ng numerical na halaga. Kaya maaari kang magkaroon ng isang tao na nasa database na. Wala silang kasong kinakaharap. Sige, nasa isa lang sila sa mga commercial na database na ito. Pagkatapos, may nakuha silang kilalang sample sa crime scene. Sige. Siya nga pala. Kung tutuusin, kapag nakuha na nila, isusumite nila ito sa mga database na pwede nilang gamitin. At muli, babalik ako sa larawan ng pinsan mo na tinuturo ka. Nakakabilib isipin. Ibig kong sabihin, sinabi nila noon pang 2012. Alam mo, meron silang patak ng dugo na pinaniniwalaan nilang galing sa pumatay. Nilagay nila ito sa codis ng FBI pero walang tumugma. Sa loob ng 14 na taon, parang naghihintay lang ng sagot. Ngayon,
na-develop na ang teknolohiyang ito. 2024. Kinuha na ito ng FBI. At ngayon, nandito tayo. Sinasabi nila na naniniwala silang mayroon na silang Pinaghihinalaan. Nahuli na ang salarin. Gusto kong balikan ang nalalaman natin noong Enero 2012. Joseph, dahil si Myra Velasquez ay inakusang sinaksak ang biktima ng higit 100 beses. Parang, kapag nabasa mo ito, maiisip mo talaga na kung bibilangin mong kumakatok sa mesa ng 100 beses, gaano kaya katagal Ayos yon? na Ibig ko paglalaro, sabihin, oh. alam mo na. Gaano katagal bago mo matapik ang mesa ng 100 beses? Pero mas igit pa ito. Mas nakakakilabot pa roon. Bilang isang tao na nagsiyasat na ng maraming kaso ng pagkamatay dahil sa saksak, ipaliwanag mo sa amin kung ano ang ipinapahiwatig niyan tungkol sa salaring ito. Kung siya nga ang dumano'y gumawa nito, ganyang karaming beses niya sinaksak ang biktimang ito. Kailangan mo pag-isipan. Alam mo, di natin kailangan patunayan ang motibo. Sabihin natin tayo. Ang ibig ko lang sabihin, hindi naman ako kasama roon. Sila, prosecutor. Hindi naman kailangang patunayan ang motibo. Pero dapat mong isaalang-alang ang motibasyon, di ba? Madalas ding pag-usapan sa behavioral sciences, overkill. Nakikita natin ang ebidensya niyan sa medical legal na larangan sa dami ng trauma. Sige. Ngayon, hindi natin tinutukoy ang taong nasagasaan ng kotse na maaari magtamo ng matinding trauma. Sige. Tama ka sa pagpukpok sa mesa dahil sa bawat pagkakataon na ginagamit ang sandatang iyon sa isang tao. May individual na epekto ito sa bawat pagkakataon. Ang ilan dito ay mas malalim, ang iba naman ay mababaw lang dahil hindi makakaroon ng daan-daang sugat sa isang bahagi. Malamang, magkakalat ang mga sugat. Maniwala ka, ang sinasaksak na tao, kung alam nila ito, ayaw nilang masaksak. Kaya anong ginagawa nila? Siyempre, lumalaban sila at sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya ang biktima ay maaaring itaas ang braso at magkaroon ng mga sugat mula sa pagdepensa sa sarili bilang natural na reaksyon. Sinusubukan ng tao na harangin o salagin gaya sa eskrima. Sinusubukan mong harangin ng ganito. Kaya dito sila nakakaroon ng mga sugat. Pwede rin silang magkaroon ng mga sugat. Alam mo, mas nakasentro sa dibdib o sa likod, depende sa posisyon ng tao. Pwede silang gumulong palayo, pwede rin nasa mga tagiliran ang mga sugat. At heto pa ang isa pang bahagi nito na nakikita natin sa sobrang paggamit ng lakas. Maraming beses, nagkakaroon ka ng pagkasira ng anyo. Sige, dahil tinatarget nila ang mukha. Sige. Kaya madalas kapag may mga ganitong klase ng labis-labis na karahasan, ang madalas mong unang hinala ay may malapit na relasyon ng sangkot. Hindi ko ibig sabihin na laging sexual ito, pero may koneksyon kasi kailangan may pinagmumulan ng selos o galit para mangyari ang ganitong bagay. Sino ba ang pinagalit mo ng husto para gawin nila ito ng 100 beses? Alam mo, at iyan ang numerong inilabas nila, 100 beses. At hindi pa natin alam kung tantiya lang yon o kung literal nilang binilang ang 100 magkakaibang pinsala. Kahit paano mo tingnan, malawak ang mga pinsala. Kaya kung sino man ang hinahanap mo, kailangan mong isipin na dapat kabilang sila sa mga malalapit sa kanya. Kilala nila ang taong ito. Alam mo, maliban kung may baliw na umatake at sinaksak ang isang tao ng 100 beses. Madalas, hinahanap mo ang taong sobrang galit para gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Oo, at alam mo, wala pang opisyal na motibo. Ayon sa pulisya, magka-close silang magkaibigan. May surveillance video na pinaniniwalaan nilang si Myra Velasquez ang pumasok sa apartment nung gabing yon. Walang sapilit ang pagpasok. Kahit sigurado ang pulisya nakakilala niya ang taong yon. May nakita ring patak ng dugo. Kung hindi naiwan yon, baka hindi nangyari ang pag-aresto na ito. Malinaw, di ba? Pero kung ako ang abogado ng depensa, pwede kong sabihin na magkaibigan sila. Palagi siyang nasa bahay at nasugatan lang ang kamay niya sa TV nung dumalaw. Ano bang magagawa ng dugo na yon? Kasi mukhang kumpiyansa ang mga pulis sa ginawa nila noong 2012 sa crime scene. Kung saan kampante sila sa. Alam mo, kung paano pinangasiwaan ang dugong ito, kung paano ito. Tinakpan pero. Paano kaya may papaliwanag ng mga taga-usig na hindi lang dugo niya yon na pinapakita ng DNA, kundi dugo yon na tumulo doon habang ginagawa ang isang napakasamang krimen. Madalas, Chris, may mga kriminal na gumagamit ng kutsilyo. Pero hindi iniisip ng karamihan iyon. Alam mo, mga kakaibang siyentipiko na katulad ko ang nag-iisip ng mga ganito, mga bagay na ganito. Kasi kailangan naming suriin ang dinamika nito. Diba? Ang dugo ay nagiging sobrang madulas at magtiwala ka sa akin sa 100 magkakahiwalay na pinsala sa katawan. Ang taong gumawa nito, ang salarin, una sa lahat, siguradong magkakaroon ng dugo sa katawan nila.
lalo na sa kanilang mga kamay. Hindi na kailangan banggitin pa ang kutsilyo. Pero anong nangyayari ron? Sa kutsilyo at sa mga bahaging hinahawakan mo rito, kahit ano pang kapit mo rito matapos ang 100 beses, at lalo na ang puwersa, ang pagkapagod na mararamdaman dahil siguradong mapapagod ka. Isipin mo na lang na gumagawa ka ng 100 curls. Tama? Itinutulak ka ng ganito. Alam mo, parang wala ka na sa sarili. Nagiging madulas ito. At ang matutuklasan mo, lalo na kung wala itong handguard, alam mo yan, balikan mo yung K-bar, alam mo yan sa Idaho. Diba? May pahalam na haram yon sa hawakan. Diba? At iyon ang pumipigil. Dapat pigilan ng isang tao na madulas sa talim. Pero kung kutsilyong pangkatay mula sa kabinet mo, sa kusina ang gamit mo, walang proteksyon sa kamay, kaya pwedeng dumulas ito sa talim at masugatan ka. Kahit sa maliit na sulok, pwede ka pa rin masugatan. At yung maliit na patak ng dugo na maaari mo makita, hindi mo maaring isipin agad na lahat ng dugo doon ay mula sa biktima. Napakahusay ng ginawa nila sa kasong ito dahil sa lahat ng dugong yon, gaya ng sinabi ko kanina na talagang napakarami, natagpuan nila ang isang patak na yan. At mula sa patak na iyon, naniniwala ako, ayon sa narinig namin, na ginawa nila ang phenotyping sa patak ng dugo na yon na lumikha ng isang profile. Hindi ito kapareho ng genetic genealogy, pero sa tingin ko, natukoy nila na babae ang subject at natukoy din nila na Latino, Hispanic ang subject. Sa tingin ko, at iyan ang mga bagay na magagawa mo gamit ang isang profile na nagsasabi tungkol sa lahi. Kaya nilang gawin, Chris, pati kulay ng buhok at balat. Toss. May mga katangiang pwede mong hanapin at magugulat ka kung gaano sila kalapit sa tama. At hindi ba sinabi mo na parang may isang rendering? Tapos na raw, Oo. parang ganun. Ayun na, yun ang punto. Kung saan ang rendering na ito, noong 2016, kinuha nila ang patak ng dugo na ito na gawa nilang pagsamahin. Kung anong tingin nila sa itsura ng pumatay o kanino ang dugo. Tapos titingnan mo ang larawan ni Myra Velasquez. At sobrang tugma talaga. Isa ito sa mga bagay na sa tingin ko mahalaga sa mga kasong tatalakayin natin. Ngayon, dahil sa AI, kaya na nilang ipakita ang itsura ng nawawalang bata sa edad na 25 o 35, depende sa kaso. At ang daming beses na tinitinan mo ito at parang ang galing na meron tayong ganitong teknolohiya. Pero gaano nga ba ito katumpak? Gaano nga ba ito talaga ito katumpak? katumpak? Sobrang iba ang sitwasyong phenotyping kinakaharap ay. natin. Isang patak ng dugo. At para sabihin, ito yon. Ganitong itsura ng tao. Pagkatapos, ibig kong sabihin, edad. Alam mo, nakakabilib talaga kapag pinagtabi at ikinumpara ang muka at kulay ng buhok at nakita kung paano ito nauwi. Nakakabilib ang narating natin sa laranan nito. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa forensic genetic genealogy at interesado ako dahil malaki ang gamit nito. Pero naalala ko pa noong mga lumang panahon kung saan ginagawa pa namin ang clay modeling. Alam mo yon, ng mga suspect o biktima at mga ganung bagay. Sinusubukan mong intindihin at tinitingnan ito. Alam ko, lahat ng tao dyan ay siguro ganun ang itsura. Pagagamit ang phenotyping. Grabe. Nakakamangha ang ilang rendering sa mga larawang ito at matagal na nila itong meron. Alam mo, noong 2016, paano minilabas nila ang larawang ito ng suspect. At pagkatapos, alam mo, umusad ka pa at parang ayon sa kanila, sila ang nagsabi niyan. Hindi kami ang nagsasabi nito dahil sinasabi nga, alam mo, hindi pa ito umabot sa paglilitis. Ayon sa kanila, iniisip nila na meron na silang, alam mo na, natukoy na nila ang isang pinakihinalaan dito. At siguro panghuli na, dahil marami tayong ganitong kaso. May kwento kay Leslie Prayer, isang babaeng pinatay sa Montgomery County, Maryland, na madalas kong naiisip dahil cold case murder ito mula 2001 na nalutas sa tingin ko. Noong 2024, napakahawig yung sa kasong ito at pwedeng panuorin ng mga tao ang dati naming mga episode tungkol doon. Narito ang kwento kung saan binuksan mo ang website ng Arlington, Texas. Alam mo, may website sila at may section sila para sa mga cold case. Si Irisima Chavez ay isa sa maraming kaso ng pagpatay na hindi pa nare-resolba sa paglipas ng mga taon. Maraming cold case ang hindi alam ng tao na nariyan lang. At ngayon, meron na tayong ganitong kasangkapan na mukhang epektibo. Kinukuha ang mga bagay na parang ginagawa imposibleng. Mga imposibleng kaso na sosolusyunan tulad ng nakikita natin. Usapin ba ito ng resources? Ano bang dapat gawin? Alam kong hindi madaling mahanap ang suspect, pero bakit hindi ito madalas gamitin? Bakit parang FBI lang ang gumagamit nito? Kailangan nilang pumili ng mga kasong angkop para sa ganitong teknolohiya. Chris, tingin ko nagsisimula ito sa viability ng sample nila. Alam mo, gaano karami ang sample nila, nakakasira sa sample ang mga test na ito. Meron bang pwedeng pagbasehan? At babalik lang ako sandali sa sinabi mo
na halimbawa marami niyan at madalas kong tinatalakay ang mga kasong ganito sa aking podcast dahil malapit ito sa puso ko. Malapit sa puso ko ang mga yumao, ang mga walang boses. Sige, marami pa tayong hindi kilalang bangkay dyan. Sige, Oo. at ang aking ipinapahayag ko sa inyo na kung matutukoy ninyo kung sino ang isang tao at maaring natapos ang buhay nila sa pamamagitan ng malagim na karahasan, iyon ang unang hakbang sa matagumpay na investigasyon. Alam mo, naranasan ko na ang mga ganitong kaso dati, lalo na nung mga nakaraang taon. Nagtatrabaho sa kaso na posibleng may biktima ng pagpatay. Minsan hindi mo alam kung sino sila, pero kapag alam mo, pumapasok ka na sa mga maliliit na grupong yon, alam mo kung kanino sila konektado at kung sino madalas nilang kasama. Gaya ng sinasabi nila, ang pamilya, mga ugnayang, panlipunan at lahat ng mga bagay na. Sa totoo lang, kung ano rin ang gumagana sa mga posibleng gumawa ng krimen. Isipin kung ano ang koneksyon sa pagitan ng dalawang taong ito. At yan ang isa sa mga iimbestigahan nila sa kasong ito habang nagpapatuloy ang investigasyon, alam mo, para maintindihan ang relasyon sa pagitan ng kung sino ang mga ito, kung sino ang tinukoy ng piskal bilang kanilang suspect at ang biktima. Sino ang naiwan na may 100 saksa. Oo. Alam mo, ano ba ang nagtutulak dito para maintindihan ang dinamika nito? Oo. At ang detective sa press conference kanina ay naging emosyonal lang tanungin kung ano ang naramdaman niya nung ipinaalam niya sa pamilya ni Irisima Chavez na may naaresto na sila. At maiisip po lang kung ano ang naramdaman nila matapos maghintay ng napakaraming taon, matapos malaman na ang mahal nila sa buhay ay naging biktima ng isang bagay na kasing saklap ng nangyari sa kanya. Titingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Titingnan natin kung may paliwanag mula sa depensa. Inosente si Myra Velasquez hanggat di napatutunay ang nagkasala at patuloy naming susubaybayan ang kaso. Mapapakinggan ninyo si Joseph Scott Morgan sa kanyang podcast na Body Bags, isa sa pinakamahusay. Professor ng Applied Forensics sa Jacksonville State University. Laging nakakatuwang makasama ka sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Siyempre, Chris, salamat din. Dito nagtatapos ang On The Case, hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood din sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.